May nagtanong sa akin, Boss Ray, pa-advice naman po. Di ko na kasi alam gagawin ko. Nabaon ako sa utang sa OLA dahil sa Tapal System. OFW po ako ngayon, kasalukuyang nag-message mga nautangan ko na OLA. Di kasi alam ng family ko, magbabayad naman po ako eh. Kaso nga lang, naubos na po ipon ko dahil sa Tapal System. Kasi laki ng bawas kinuha, tas may dagdag pa kahit di pa nagpas ang pagbayad ko. Di ako makareply kasi pati load na ubos pera. Kaka-reply, mahal pa naman ang bayad sa roaming pang-reply sa Pinas. Maraming salamat po sa inyong tanong. No? Bago po natin sagutin itong katanungan na ito, iimbitahin ko muna sana kayo na suportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay. Ang sabi niyo po, kayo ay OFW. Ang di ko kasi paintindihan, bakit po pati mga OFW napapautang itong mga OLA na to, no? Well, ando na ho ako, no? Kasi nga, online, no? Pero, nakita niyo ho ang kalokohan niyang mga yan, di po ba? Wala ho sa Pilipinas papautangin. O, di po ba? Kasi number one requirement po yan sa lending, no? Kung locally ho, dapat yan, pagka magpapautang kayo, nasa Pilipinas. Pagka OFW or Seaman's Loan, dito sa Pilipinas ginagawa ang utang. Diba? Dito ho mag-a-apply sa Pilipinas. Hindi ho yun nasa ibang bansa, no? Mag-a-apply, tapos dito sa Pilipinas, yung in-applyan. O di po napakalaking kalukuhan. O, masabi lang ho talaga na makapagpautang sila. So, ibig sabihin lang ho niyan, wala ho silang intention talaga na tulungan kayo. No, ang gusto lang talaga ho nila, magpautang lang sila na magpautang. Oh, ganito ho kasi yan, tingnan nyo. Pagka ho OFW tsaka Seaman's Loan yan, pag nag-apply kayo, dapat nasa Pilipinas kayo. Di po ba? Ganun ho yung proseso niyan eh. Bakit ho yan? Sige, nandun na ho ako kasi nga online lending eh. Pero dapat ho, ang utang dito nangyari sa Pilipinas. Oh. Sige nga ho, dalawang batas kasi makakasakop dyan eh. Kung saan bansa ng utang yung kliyente at saka kung saan naganap yung utang. Oh, ano na susundin nyo? Di po ba? Ako ho, yun ho ang intindi ko sa batas natin. Ha? Kasi, biruin nyo ha, iba ho ang batas ng Pilipinas sa utang at iba rin ho ang batas, no, doon sa ibang bansa. O, paano singilang gagawin nyo mga OLA? Hindi ba naman kayo mga bugok? O, hindi naman applicable sa ibang bansa yung batas natin dito sa Pilipinas. O, with regard sa utang. O, di ba? Tsaka yan, pagka hindi nagbayad, ano gagawin nyo? Mabibisitan nyo ba yan doon sa ibang bansa? Bugok kayo. Hindi ko kayo maintindihan kung ano kayong klaseng magpautang. Diba? OFW, pautangin nyo. Mariusip. Dapat to, pag magpapautang kayo sa mga OFW, dito ho, nandito sa Pilipinas. Oh. Ba't kayo magpapautang sa ibang bansa? Oh. Sige nga ho, anong batas ngayon na nakakasakot dyan? Hindi ko kayo maintindihan kung paano utak meron kayo. Hindi ba? Tapos doon naman ho sa nagtanong, no? Ganito lang ho yan, no? Kaya ho kayo nangutang kasi kailangan nyo ho ng pera. Tama po. Hindi po ba? Pero sabi nyo ho kasi dito, naubos na po yung inyong ipon dahil doon sa Tapal System. So, ibig sabihin, may pera ho kayo. Di po ba? Bakit inubos niyo kahit kauutang sa OLA? Oh. Di po ba? Wag ho kayo manghihiram kung hindi nyo naman ho kailangan. May ipon naman po pala kayo eh. Wait, tingnan nyo ho nangyari sa inyo. Di po ba? Ang pangungutang po, kailangan yan pagka talagang may pangangailangan ho kayo. Di po ba? Hindi nyo naman ho pala kailangan kasi may nakatabi kayong pera eh.
Ay, tingnan nyo yung nangyari sa inyo. Naubos o. Tama ho yung sinabi ninyo. O, pagka nanghiram kayo dyan sa mga ang laki ng kaltas, yung ini-expect nyo amount, hindi nyo marireceive. O, di po ba? Tapos pagkalaki-laki pa ng ng interest, biruin nyo sa loob ng 7 buwan, daig pa ho yung interest ng 1 taon eh. Oh, ganun kalaki ho ang interest ng mga damuhong ola na yan. Mga online lending apps na yan. Oh, kasi grabe pa mga haras. Ganito ho kasi yan. Ang panghihiram mo kasi ng pera is kung meron mo kayong pangangailangan. Ngayon, kung hindi nyo naman ho pala kailangan ng pera at meron naman kayong ipon na itabi, wag ho kayong manghihiram kasi obligasyon ho yan eh. O kagaya ho niyan, nangyari sa inyo. Di ba, nagtapal-tapal na. O, ibig sabihin no, marami kayong ulang nahiraman. O di po ba? Kasi, kagaya yung sinabi ko sa inyo kanina, yung ini-expect yung amount, hindi nyo marireceive yun. O, let's say 5,000. O baka kalahati lang ho ng 5,000 na ma-receive nyo. O tas babayaran nyo mahigit sa 5,000, di ba? Kasi pagkalaki-laki nga ng interest po nila. O tapos syempre mangungutang ka na naman doon sa isang ola. Ang tatapal mo doon, hindi mo na naman mabubuo yun kasi let's say 5,000 din lang ang na-approve sa'yo doon. 2,500 lang din na ibibigay sa'yo. Eh yung babayaran mo mahigit 5,000. O sabihin na natin 7,000. Di abonado ka pa. O kukuha ka nga sa ipon mo. Mauubos mo talaga yan. Kung hindi nyo naman ho talaga kailangan mangutang, huwag mo kayong mangutang. Eh para ho kayong kumuha ng maso, ipinalo nyo sa ulo nyo eh. Di po ba? Andun na ho ako, no? Ito hong mga ulan na to talagang abusado. Nakaharas, no? Hindi tamang pagpapautang, malaki interest, invasion of your privacy, no? Pero kayo ho ang ang nag-initiate eh. Di po ba? Nanghiram ho kayo, hindi niyo naman po pala kailangan ng pera. May nakatabi naman ho kayo. Instead ho yung nakatabi niyong pera, inilaan niyo po dun sa mga kapamilya niyo ho dito sa Pilipinas na ipadala ninyo. Ayun, naubos ho sa mga ola. O di po ba? Kaya nga ho kayo naghahanap buhay sa ibang bansa para makapag-provide po kayo ng magandang buhay para dun sa inyong pamilya dito sa Pilipinas. Tsaka kahit papano makapag-ipong kayo dyan. O di po ba? Pero iba ho ang nangyari, kabaliktaran po eh. So, hindi ho kumbaga hindi nasunod yung balak nyo, yung inyong plano. Kasi ang plano nyo, kaya kayo nag-OFW, matugunan nyo yung pangangailangan ng pamilya nyo dito sa Pilipinas. Makapag-ipon ho kayo, makapag-pundar kayo. Para pagdating ho ng araw, no, magre-retiro kayo, babalik kayo sa Pilipinas. Kahit pa paano, meron ho kayong makikitang yung pinaghirapan ninyo. Wala ho mangyayari kung ganyan ho na puro sa ulan napunta yan. O di po ba? Ako ho, wala ho akong ibang maibibigay na payo sa inyo, kundi bayaran nyo po yan, no? Pag-ipunan po ninyo, no? Kasi ho, talagang bubuligligin ho kayo niyan. Wala ho kasing ibang alam yung mga damuhong ola na yan, kundi mangharas, manakot, no? Kasi ho, ang gusto niyang mga ola na yan, isirain ho ang inyong pag-iisip, no? Ma-depress kayo, magkaroon kayo ng anxiety, no? Para gumawa kayo ng hindi tama. Kaya nakagawa na kayo ng hindi tama. Pati ho ipon ninyo na para ho sa pamilya ninyo, nagamit nyo na hong pambayad sa mga ola na yan. O di ba? Wala hong naging pakinabang. Kayo pa ho ang natalo. Imbes na ho yung ipon nyo na yun, binigay nyo ho dun sa inyong pamilya dito sa Pilipinas, naipambayad nyo dyan sa mga ola na yan. Di po ba? Ako, ito, isa pang maipapayo ko sa inyo. Kung hindi nyo naman ho talaga kailangan manghiram, huwag ho kayo manghiram. Kagaya ho niya, nakakapag-ipon naman po pala kayo. So, ibig sabihin, hindi ho kayo nangangailangan ng pera. Di po ba? Kasi nakakapagtabi kayo eh. Ibig pong sabihin, nasusuffice nyo yung panggastos nyo dyan sa ibang bansa, nakakapagpadala kayo dito sa Pilipinas, nakakapagtabi pa kayo. Di po ba? So, hindi nyo kailangan manghiram.
Di po ba? Huwag po kayong kukuha ng martilyo na ipapalo niyo sa ulo ninyo. Sakit po sa ulo niya mga ulan na yan eh. Hindi po ba? Tsaka ho kayo, kung manghihiram, no? Dito ho kayo pumunta sa Pilipinas, umuwi ho kayo, tapos manghiram ho kayo sa mga lending, financing, at bank, no? Doon ho, medyo malaki ang mahihiram nyo doon. No, kung gusto niyo magpagawa ng bahay, makakapagpagawa kayo ng bahay pagka nanghiram kayo dyan sa mga yan. Lalo ho sa bangko. Hindi pa ho ganun kalaki interest at amortize po. Buwan-buwan ho ang hulog. Pare-parehas ho ang halaga. Hindi ho kagaya dyan sa mga ulan na yan. Sasabihin ho, 120 days. Pero yung first 7 days, kailangan bayaran mo na yung utang. Matitiran man 30 pesos. Hindi ba naman bugok yung mga yan? Oh. Yung 30 pesos dun sa sa 120 days may babayaran. Eh, luko-luko, di ba? Klaseng kalokohan pagpapautang yan. Ganun ho gawin nyo, umuwi ho kayo sa Pilipinas, kung gusto nyo talaga, wari, magpagawa ng bahay, o bibibiling kayong lupa, o di ba? Manghiram mo kayo sa bangko. Malaki ho mapapahiram nila sa inyo. Hindi pa ho kayo aabusuhin yung mga yan. Di ba? Kasi capable naman ho kayo makahiram sa mga bangko. Kasi OFW ho kayo eh. Meron kayong pinagkukunan. Di ba? Kesa dyan ho kayo sa mga ulan na yan, manghiram, ay wala. Mauubos ho talaga kayo dyan. Subok na ho yung mga yan. Talagang nako, anay ng lipunan yung mga ulan na yan. No, wala ho kayo mahihita dyan sa mga yan. Basta ako, yun ho, kagaya ng sinabi ko sa inyo, mag-concentrate ho kayo dyan sa trabaho nyo dyan. Okay, total, sinabi nyo, hindi naman alam nung pamilya ninyo. Kaya lang ho, sigurado hong malalaman. Dahil kung nakuha ho nila yung mga laman ng phone books nyo, yung contacts nyo, eh definitely ho yan, guguluhin yung mga damuhong ulan na yan. Eh malalaman ho nila. Eh kung ako ho sa inyo, aminin nyo na lang ho doon sa mga kamag-anak po ninyo, sa miyembro ng pamilya ninyo. No, at sa pagsabihan nyo na po, i-message nyo na po yung mga laman ng phone book ninyo na baka mamaya i-message sila ng ulan ninyo. Guluhin ho sila. Eh, hindi nyo kanyo alam na ganun pala ang gagawin yung mga damuho na yan. Talagang guguluhin sila. Naku, grabe yung gagawin yung mga yan. Para lang ho talaga masingil kayo. Puro pangaharas. Kung ano po yung inilista na bawal ng SEC sa Prohibition on Unfair Debt Collection Practices, yun ho ang ginagawa niya mga ungas na ulan na yan. Ganyang kaluko-luko yung mga yan. Puro ugok yan. Hindi maghanap buhay ng parehas. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na suportahan ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.